Kasi wala naman akong ibang pinangarap kundi makilala yung pamilya ko at mahalin nila ako. Pero alam ko naman hindi mangyayari yun. I can't believe na magliliping na naman ako ng isang anak. I miss you, Charity. Tulong! Tulong, please! Kung hindi ka ba naman talaga swerte yun, ano? Ano? Sa tingin mo ba makakatakas ka pa? Ang gusto ko lang naman alagaan kayo. Protektahan kayo ng mga kapatid mo. I truly believe that this is the best place for all of you. Pinagsisiksikan mo ang sarili mo sa mundong ayaw naman sa'yo. Hindi na kita pipigilin. Umalis ka na. Minahal kita. Hindi dahil clone ka ni Bianca, kundi bilang hope na nakilala ko, nakasama ko, at nag-alaga sa akin. Noon pa lang, minahal na kita. At ngayon na alam ko, nakakaiba yung pinanggalingan mo. Dito sa puso ko, alam ko anak din kita. Hope, nasan ka? Gusto kitang makita. Nasan ka? Hope! Hindi yan. Hope! Honday. Oh. Sorry. Okay ka lang ba? Nananaginip ka kasi tinatawag mo yung pangalan ni Ma'am Dayan. Oo, pag-inipan ko si Ma'am Dayan Nahanap daw niya ako. Umiiyak pa nga siya Tapos, sabik na sabik daw siya sa akin. Alam ko naman sa panaginip lang yun. Malayong mangyari sa totoong buhay. Huwag ka naman basta-basta sumuko ko. Baka nagulat lang si Ma'am Dayan o nanibago sa mga nalaman niya. For sure, kailangan niya lang ng time, space. Matatanggap ka rin nun. Oo nga ho. Sa totoo lang, nung nakwento sa akin ni Ralph na clone ka daw, medyo weird nung una Pero dahil kilala naman kita, tanggap ko yung pagkakaiba mo sa amin. At alam kong may puso ka. Di ba kaibigan ka nga namin? Hindi po masyadong makita ang plaka ng sasakyan sa CCTV footage. Pero ginagawa na po namin ng paraan, ma'am. And rest assured, hindi po kami titigil hanggang hindi po namin na-identify kung sino po ang gumawa nito sa inyong anak. Paano si Lucas Orozco? Lucas Orozco? Hindi ba siya yung scientist na nasunog na lab sa Novaliches? May kinalaman ba siya dito? Siya ang dahilan kung bakit namatay yung anak ko. Minahon ka, anak. Hindi tayo sigurado kung pwede bang makasuhan si Lucas. Dahil hindi naman malinaw ang involvement niya dito sa pangyayari Malinaw ho sa akin ang lahat. Tinakot niya si Hope.
Hinabol niya, tumakbo ng tumakbo hanggang sa nasagasaan. Kung gayon, ma'am, mahirap patunayan yung intensyon niyang mangyari. Hindi lang naman ito yung krimen na ginawa niya eh. Kinidnap niya si Hope. Pinahirapan niya. Dapat lang siya magbayad sa mga ginawa niyang kasalanan. At saka, wanted na po si Lucas. Pinaghahanap na yun ng mga kapulisan eh. Puntahan niyo si Cara Rivas. Sigurado akong tinatago niya yung kriminal niyang kapatid. Sige po, Mrs. Sebastian. Mauna na po ako. Zach, Hello, Miss D. Gusto ko kayong makausap eh. Kagabi pa. Tungkol kay Hope. Sa panganib yung buhay niya dahil kay Lucas. Zach, huli ka na. Wala na si Hope. Patay na siya. Ano? Nasagasaan siya pagkatapos siyang habulin ni Lucas. Zach, nakikiusap ako sa'yo. Tulungan mo naman ako. Kailangan mahuli si Lucas. Kailangan mabigyan ng hustisya yung pagkamatay ni Hope. Kailangan niya pagbayaran yung ginawa niya. O, di ba? Kung si Denver nagbago yung pagtingin sa'yo, ganun din si Miss Diane. Hindi ko alam. Habang may buhay, may pag-asa. Yun ang sabi ng Hope. Dahil turo rin sa'yo ng tatay mo. Wala na si tatay. Ako siguro nagbago na rin ako. Ayoko nang ipilit yung sarili ko sa taong ayaw sa akin. Pagod na. Bakit tahimik ka? Suma pa rin ba yung loob mo sa nangyari kagabi? Cara, I'm sorry. Ha? You had every right para magalit sa akin. Na-realize ko na maling-mali ako. I'm sorry kung mas pinaramdam ko sa inyo na mas mahalaga si Hope kaysa sa inyong dalawa ni Aika.